Okay, let me make this clear to each and every one of us. Or to you, rather. I will be the one who will clear this everything, okay? Sabi nung ilan, yung mga nangangaral daw ng end times, especially sa Antichrist, may nagsabi actually agree ako dun sa sinabi niya, pero hindi ako agree na yun ang ginagawa ko. I'm not agree that that is the very thing that I am doing because that's not my intention. The intention simply to focus on the reality, no? Yung realidad na may end times. Hindi kasi yung ibang Kristiyano parang hindi na pinapangaral ang eschatology, ang end times. Parang dito na lang ang buhay nila eh. Parang they what do you call this? They're just focusing their lives dito sa mundo. Hindi po yun. Matatapos po ang mundong ire, no? Later on in life, malalaman po nun yan. Sana wag maging huli ang lahat, no? So, may nagsabi kasi sa akin na, puro kayo end times, puro kayo antichrist. Itong sinabi niya na agree naman ako, pero hindi ko naman ginagawa yon. Ang sabi niya, laging antichrist ang pinapangaral nyo. Ginagawa nyo pa ng video ang antichrist. Mukhang antichrist ang hinihintay ninyo. Ginanon ako. Alam nyo, hindi po totoo yun. Oo, agree naman ako doon. Dapat hindi naman tayo puro antichrist. Pero ang point ko lang is this. Ang pinupunto ko lang dito, talagang may lalabas na antichrist in the future. Yun lang ang point ko. Pero ang talagang stand ko, we're not looking for the Antichrist, but we're looking forward to meet Jesus Christ for the very first time sa rapture. Yan ang stand ko. Yan ang focus ko. Huwag niyong sabihin na hindi ganyan. Okay? Puro Antichrist. Ba't hindi ka mag-vlog ng end times? Hindi mo ba gugulantangin ng mga nawiwindang na sa mundong ito, na mga tao na parang ito lang ang buhay nila? Hindi ka ba magbibigay ng hindi tayo nananakot. Ayan na naman sabihin ng iba, nananakot kayo puro end times, puro kayo eschatology, puro revelation, puro pahayag, puro apocalypse. Hindi. It's just a simple reminder that Jesus is coming back. Hello? Patayo ng mga high-rise na mga kung ano ng mga ano ba yan? Kung tutusin, di agree ang Panginoon dyan. Kasi, di ba si Nimrod nga, gusto niya abutin ng langit. Ayan ang ano ng tao, high-rise means pride. Buti kung pride chicken, malalaklak pa natin, malalamon pa natin. Pero yan, oh my Jesus, OMG. Mga tao, nakakainit po ng ulo. Parang, yun ang nakakainit ng ulo. Believe me, yan. Pero mas maiintindihan ko pa yan kaysa dun sa mga parang wala nang parang wala nang iniisip kundi ang mundong ibabaw lang na. Mga tao sa mundo na naaabot ng video ito, please consider Jesus will return anytime soon for His church. Kasi rapture muna. Pag na-left behind po kayo at hindi nyo tinanggap ang Panginoong Hesukristo ngayong church age, mas mahirap mag-decide kay Jesus sa tinatawag na panahon ng Great Tribulation dahil ang pagbububo ng dugo ay hindi na po yung dugo ng Panginoon. That will be your very own blood through beheading. Pagpapapugot ng ulo ang sagot upang magkaroon ng buhay na walang hanggan sa tribulation. Another pananakot, another controversy, another issue, call it whatever we wish. Nandito po kami to remind. Kaya ako, lahat ng mga born again na nangangaral ng eschatology, palakpakan natin ang ating mga sarili. Dahil sa totoo lang po, actually may napanood akong video, parang sabi ko, Lord, wala man lang banggit ng rapture. Ito na nga, alam po ba ninyo nag-i-escalate ngayon as of the recording of this video, nag-i-escalate ang gera ng Israel laban sa Iran at sa mga karatig. At ang nakakatakot nito, pag yung mga Arab countries nagkaisa na to, you know what? Destroy Israel, that would be it. Kasi alam nyo, sa pagdating noon, hindi pa World War, pero may lalabas na figure noon, may lalabas na isang tao. Kasi siya ang mamamagitan doon Yun ang nakalagay sa Bible. Pero, mas maganda po itong sasabihin ko. Bago dumating yung taong yon,
tatanggalin muna ni Jesus yung mga restrainer. Sino ba yon? Ang mga born-again Christians. Means, mararapture na tayo. Mararapture na po tayo. Anytime. Di ba? Hindi ka ba masaya? Don't you wish to meet Jesus for the very first time? Maraming tanong sa akin. Maski naman hindi naman dapat tanungin, nabababawan ko yung mga tanong na ganito, nagba-Bible study kami, nag-share kami ng gospel, tapos may magtatanong sa crowd. Ano po bang itsura ni Jesus? Sabi ko, ako. Wala nakakaalam. Ako. Hindi naman siya nag-iwan ng photograph. Hindi naman siya nag-iwan ng video. Kasi alam naman niya, mga tao mahilig sumamba sa mga gawang larawan, gawa ng kamay. Diba? Kaya alam niya, kung magkakatawang tao siya itong panahon natin, edi may video, edi sasambahin. Tamang-tama yung panahon na pinili niya na magkatawang tao kasi hindi pa uso ang mga gadgets noon. At walang makakakuha ng kanyang picture. Kasi gusto ni Jesus, mga kababayan, mga kapatid ko, no? Gusto niya, makilala natin siya sa Bible lang. Outside the Bible, hindi mo makikilala si Kristo. Believe me. Ang gusto niya, yung salita niya, ang paggariin mo sa iyong mga puso. Yan sinabi ko doon sa ano. Ngayon, ito na po yung pagkakataon natin para makita siya for the very first time. Makikita. Nagbago bang itsura ni Jesus? Hindi. Kasi Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Yes, nagkaroon po siya ng glorified body. Pero yung itsura niya nung nabuhay siya sa lupa, Hudyo pa rin siya. Makikita mo siya isang Hudyo. Yung mukha niya yun. Papakita niya yung kamay niya. May butas sa tagiliran. May butas sa mga paa. O yun. Hindi nagbago. Siya ay Diyos. Opo. Nandun ang pagka-Diyos niya nung nagkatawang tao siya, but hindi niya ginamit. He preferred to cling or to depend on God the Father. Akalain mo, God the Son depended on the Father for the past 33 years habang nandito siya sa earth. Kasi ganoon naman talaga ang plano nila nung ama niya. Amen? Pero yung kalikasan niya, Diyos. Okay? Nakuha niyo? Ayun. So for the very first time, we will meet Him sa rapture. Tapos sasabihin niyo, pananakot. Bakit ayaw niyo bang ma-meet si Jesus? Ayaw niyo bang makita yung mga pinagpakuan? Dala ng pag-ibig at pagmamahal niya sa mundo. Tapos, kasi marami pong mga tao ngayon na parang mundo na lang ng mundo. Ang mga unbeliever yan, ha? Ang lalakas pa na loob. Napansin niyo ba, mas malalakas pa ang loob ng mga unbeliever kaysa mga believers minsan? Pero meron tayong weapon. That's the power of the gospel of the Lord Jesus Christ. Kahangalan sa mga napapahamak. Pero, kaligtasan naman sa mga naliligtas. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Okay? God bless.